Magandang araw! Ako si Binibining Zipagan. Ako si Binibining Angeline B. Felipe. At kami ang inyong magiging guro sa araw na ito. Magsitayo ang lahat para sa panalangin. Pangunahan mo ito, Sheila. Isang napakagandang umaga sa inyo, class. Kumusta ang araw nyo? Mabuti naman kung ganon. Class, bago kayo umupo, ay inyo munang ayusin at damputin ang mga kalat sa inyong paligid. Kyle, pakitala ang mga lumiban sa klase ngayong araw na ito. Ngayon, ano ba ang dapat gawin ng isang mabuti at epektibong tagapakinig kung ang guro ay nagsasalita sa harap? Mahusay! Naway maaasahan ko ang lahat ng iyon sa ating klase ngayong araw. Maliwanag, class! Ngayon, atin munang balikan kung ano ang ating talakayan noong nakaraang araw. Patungkol saan ang ating tinalakay noong nakaraan? Jane? Mahusay! Ano ang kwentong bayan? Sarah? Tama! Ano naman kaya ang pinapaksa ng kwentong bayan? Daryl? Mahusay! Ano naman kaya ang sinasalamin ng mga kwentong bayan? Hazel? Magaling! Ano naman kaya ang mga layunin ng kwentong bayan? Sheena? Mahusay! Ngayong araw ay magkakaroon tayo ng isang pangkatang gawain. Papangkatin ko kayo sa dalawa. Lahat kayo ay bubunot ng tig-iisang papel mula rito sa sisidlan. Ang sino man ang magkakapareha ng nakasulat sa papel ang magkakagrupo. Maliwanag ba, class? Ako ay may dalawang sobre. Ang kulay dilaw para sa unang pangkat at ang kulay pula para sa pangalawang pangkat. Ang gagawin niyo lamang ay buuin ang mga larawan na nakalakip sa loob ng sobre. Kung sinong pangkat ang may pinakamabilis na makakabuo ng mga larawan ang siyang mananalo. Maliwanag ba, class? At ang unang nakabuo ng larawan ay ang ikalawang pangkat. Palakpakan natin sila, class. Batay sa mga larawang ito, class, ano kaya sa tingin ninyo ang paksang ating tatalakayin ngayong araw? Magaling! Sa ikalawang pangkat naman, ano ang inyong ideya? Mahusay! Sa tingin ninyo, may kaugnayan kaya ang inyong mga sagot sa ating tatalakayin ngayong araw? Ang magiging paksa natin sa araw na ito ay patungkol sa kwento ni Pilandok at ng isang sultan na pinamagatang naging sultan si Pilandok. Pakibasa ang pamagat ng sabay-sabay, class. Ngayon, class, bago tayo magsimula ay akin munang ibabahagi sa inyo ang mga layunin sa ating talakayan sa araw na ito. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, nakapagtatalakay ng mga pangyayari mula sa binasang kwento. Pangalawa, nakapagbabahagi ng mga natutuhan mula sa mensaheng hatid ng kwentong nabasa. At ang panghuli ay nakagagawa ng sariling pangungusap mula sa nabuong salita na may kinalaman sa binasang kwento. Bago natin panoorin ang kwento, ay inyo munang sagutan ang mga sumusunod na makatutulong sa inyo upang higit na maunawaan ninyo ang kwento. Panuto. Piliin sa Hanay B ang kasing kahulugan ng mga salitang nasulungguhitan sa Hanay A. Sheila, ano ang kahulugan ng nasalungguhitang salita sa pangungusap? Mahusay! Jenaline, ano naman ang kahulugan ng ikalawang nasalungguhitan sa pangungusap? Magaling! Lilet, ano naman ang kahulugan ng ikatlong nasalungguhitan?
Mahusay! Ikaw, Visel, ano ang kahulugan ng ikaapat na nasulong guhitan? Aba, magaling! Bago natin ganap na panoorin ang kwento, ay akin munang babasahin sa inyo ang mga gabay na tanong. Ano ang ibig ipahiwatig ng kwentong ating napanood? Ano ang masasabi mo sa pagkataong ipinakita ni na Pilandok at Sultan sa kwento? Ano kaya ang dahilan ni Pilandok kung bakit niya iyon ginawa? Bakit kaya naniwala ang Sultan sa mga sinasabi sa kanya ni Pilandok? Para sa iyo, tama ba ang ginawa ni Pilandok? Ano ang iyong paglalarawan sa Sultan sa kwento? Anong katangian ang hinahangaan mo kay Pilandok? Paano mo maiuugnay ang kwento sa tunay na buhay? Ngayon, class, handa na ba kayong manood? Paalala, class, panoorin nyo itong mabuti upang ganap ninyong maunawaan. Nang maging sultan si Pilandok. Si Pilandok ay nahatulad ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa kanyang harap na nakasuot ng magarang kasuotan ng sultan. Nakasukbit sa kanyang bewang ang isang kumikislap na ginantoang tabak. Hindi ba itinapon ko na sa dagat? Nagtatakang tanong ng sultan kay Pilandok. Siya pong tunay, mahal na sultan? Ang magalang na tugon ni Pilandok. Paano nangyaring ikaw ay nasa harap ko at nakadamit ng magara? Napatay-patay ka na ngayon. Hindi po ako namatay, mahal na sultan. Sapagkat nakita ko po ang aking mga ninuno sa ilalim ng dagat nang ako'y sumapit doon. Sila po ang nagbigay sa akin ng kayamanan. Sino po ang magnanais na mamatay sa isang kahariang masagana sa lahat ng bagay? Ang paliwanag ni Pilandok. Marahil nasisiraan ka na ng bait. Nalalaman ng lahat na walang kaharian sa ilalim ng dagat. Sa sinungalingan po niya? Bakit po nalilito ko ngayon? Ako rin pinatapon ninyo sa gitna ng dagat. Ako rin kinulong pa ninyo sa hawla ay nalilito ngayon at kausap ninyo. May kaharian po sa ilalim ng dagat at ang tanging paraan sa pagtungo roon ay ang pagkulong sa hawla at itapon sa gitna ng dagat. Ako po ay aalis na at marahil hinihintay na ako ng aking mga kamag-anak. Sandali lang. Isama mo ako at may kumakita ang aking mga ninuno. Ang sultan ng mga sultan at ang iba ko pang kamag-anak. Ang sabi ng sultan kay Pilandok. Tatawagin na sana ng sultan ng mga kawal, ngunit pinigil siya ni Pilandok at pinagsabihang walang dapat makaalam ng bagay na iyon. Dapat daw ay mag-isang pupunta roon ng sultan sa loob ng isang hawla. Kapag nalaman po ng iba ang tungkol sa sinabi ko sa inyong kaharian sa ilalim ng dagat, ay magnanais silang magtungo rin doon. Kung gayon, ay ilagay mo ako sa loob ng hawla at itapon mo ako sa gitna ng dagat. Ang sabi ng sultan. Sino po ang mamumuno sa kaharian sa inyong pagalis? Ang tanong ni Pilandok. Sandaling nag-isip ang sultan at nakangiting nagwika. Gagawin kitang pansamantalang sultan, Pilandok. Mag-iiwan ako hindi ng kautosang ikaw ang pansamantalang hahalili sa akin. Ang sabi ng sultan. Hitay, mahal na sultan. Ang pigil ni Pilandok sa sultan. Hindi mo ito dapat malaman ng inyong mga ministro. Ano ang nararapat kong gawin? Ang usisa ng sultan. Ililihim po natin ang bagay na ito. Basta ipagkaloob niya sa akin ang inyong korona, singsing at espada. Kapag nakita ang mga ito ng inyong kabit, ay susundin nila ako. Ang tugon ni Pilandok sa sultan. Pumayag naman ang sultan. Ibinigay na lahat kay Pilandok ang kanyang hinihingi at isinakay ang sultan sa isang bangka. Pagdating sa gitna ng dagat, ay inihagis ang hawlang kinalululanan ng sultan. Kaagad lumubog ang hawla at namatay ang sultan. Mula noon, si Pilandok na ang naging sultan. Natapos na ang kwentong inyong napanood. Ngayon naman, muli naman natin itong basahin ng sabay-sabay. Class, tignan natin kung naintindihan ba talaga ninyo ang kwentong bayan na inyong napanood at binasa. Erika, para sa iyo, ano ang ibig ipahiwatig ng kwentong ating binasa?
Magaling! Ano naman ang masasabi mo sa pagkataong ipinakita ni Napilandok at Sultan sa kwento? Mayan? Mahusay! Sa iyong palagay, ano kaya ang dahilan ni Pilandok kung bakit nga ito ginawa? I see? Maaari, class. Ano pa kaya sa palagay ninyo? Hasmin? Magaling! Para sa iyo, bakit kaya naniwala ang sultan sa mga sinasabi sa kanya ni Pilandok? Paul? Judy Ann, para sa iyo, tama ba ang ginawang ito ni Pilandok? Tama, dahil sa ginawang iyon ni Pilandok ay napahamak at nasawi ang sultan. Ano ang iyong paglalarawan sa sultan sa kwento? Elgen? Tama, siya ay mabilis na naniniwala sa mga kwento. Anong katangian naman ang hinahangaan mo kay Pilandok? Angeline? Mahusay. Ngayon naman, paano mo maiuugnay ang kwento sa tunay na buhay? Sheena? Tumpak ka riyan. Marami talaga sa panahon ngayon ang nagpapalaganap ng mga mali. Ngunit, ating isipin na sila ang may mali at hindi tayo na kanilang sinisiraan. Meron pa bang nais na magbahagi? Matthew? Tama ka riyan, Matthew. Sa panahon ngayon ay mahirap nang magtiwala kung kani-kanino. Kaya dapat, class, ay doble ingat tayo, lalo na kung hindi natin lubos na kilala ang ating mga kausap. Class, ano ang inyong natutuhan sa kwentong inyong napanood? Joyce? Ano pa? Kim? Magaling! Paano mo mapapahalagahan ang mensaheng hatid ng kwento? Carl? Mahusay! Ano pa? Jessa? Tama ang sinabi mong iyan, Jessa. Kahit din sa mga lubos nating kakilala, hindi natin alam sila pa ang nagpapahamak sa atin. Tandaan, tiwala ang pinakamabilis na makuha. Subalit, pinakamahirap maibalik kapag ito ay nabali na. Ngayon mga bata, ay may inihanda kaming isang aktibidad na tiyak ko'y magugustuhan ninyo. At ang aktibidad na ito ay tinatawag na Pass the Ball. Panuto, kung sino ang huling may hawak ng bola sa paghinto ng tugtog ang siyang bubunot sa kahon na may mga nagulong letra at kanya itong aayusin. Pagkatapos ay magbibigay siya ng sarili niyang pangungusap mula sa mga nabuong salita. Jenaline, ikaw ay bumunot na. Sheila? Lloyd? Eliza? Jessa? Sa kabuuan, class, ano ang kwentong inyong binasa? Diana? Sino-sino ang mga tauhan? Rose?
Mahusay! Paano mo mailalarawan si Pilandok, Valerie? Mahusay! Paano mo naman mailalarawan ang Sultan, Lloyd? Magaling! Paano naging Sultan si Pilandok, Jane? Sa kabuuan class, maging matalino tayo, hindi lamang sa pag-aaral, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Huwag tayong maniniwala agad sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao. Kung maaari ay isipin natin ng doble o triple ang kanilang mga sinasabi sa atin upang atin itong maintindihan ng mabuti at nang hindi natin ito ikapahamak. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Naway, marami kayong natutuhan sa ating aralin.